Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing! Narito na naman tayo sa isang panibagong nakakakilabot at katatakutang kwento na siguradong kikiligin ang inyong mga balahibo. Kaya humanda na kayo, mga ka-amazing! Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay Gabi ng Lagim sa Sitio Santol. Simulan na natin. Ang buong Sitio Santol ay balot ng dilim at katahimikan tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi. Kahit ang mga aso ay tila natutunugan ang kakaibang presensya sa paligid. At ang hangin ay mabigat na parang may bumubulong sa mga anino ng gabi. Sa loob ng isang maliit na kubo, nagkakatuwaan sina Jerome, Leah at Brian, tatlong magkakaibigang lumaki sa Sitio Santol. Kasama nila si Tita Lorna, ang matandang ale na kilala sa lugar bilang manggagamot. Walang lalabas mamaya, ha? Babala ni Tita Lorna habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngayong gabi, ika-4 na Biyernes ng buwan, sumasagala ang mga diwata ng lagim. Diwata ng lagim? Nagulat si Leah. Akala ko kwento-kwento lang yon. Hindi yan kwento-kwento, singit ni Brian habang hinahaplos ang isang luma at itim na kwintas na suot niya. Sabi nga ni Lolo, dumadaan daw sila sa mga bahay para manghila ng kaluluwa. Jerome tumawa. Naku, tigilan na nga natin yung mga kwentong yan. Tara, maglaro tayo sa labas. Kahit may kaba, napilitan si Leah at Brian sumama. Tinawid nila ang madamong bakuran at nagtungo sa abandonadong bahay ni Mang Berto. Isang bahay na sinasabing sinapian daw dati ng demonyo bago ito biglang nawala. Habang naglalaro ng taguan, nakarinig sila ng malalalim na bulong. Sumisigid sa hangin ang malamig na simoy na tila dumadapo sa kanilang batok. Sa paglingon ni Leah, nakita niya ang isang batang nakaputi na walang mukha. Jerome, Brian, bulong niya, nanginginig ang boses. May tao sa may puno ng mangga. Nilingon nila at doon nila nasilayan ang isang matangkad na lalaking may mahabang sungay at pulang mata na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Tumakbo sila pabalik sa kubo pero nadapa si Brian. Nang tumingin siya pabalik, isang babae naman ang gumapang mula sa lupa, duguan ang suot at nakangisi. Sa pagkataranta, lumabas si Tita Lorna bitbit ang isang garapon na may apoy sa loob. Sa isang sigaw, pinasag niya ang garapon sa lupa at lumitaw ang asul na liwanag na humawi sa mga nilalang. Balik kayo sa dilim kung saan kayo nabibilang. Sigaw ni Tita Lorna, nanginginig ang katawan. Saglit na nawala ang mga nilalang, pero hindi pa tapos ang lahat. May narinig silang malalakas na yabag mula sa kakahuyan. Lumabas ang isang matandang lalaking nakasuot ng itim na barong Tagalog at may hawak na baston na may ukit ng mga bungo. Hindi pa rito nagtatapos ang gabi ng lagim. Sigaw ng matanda sabay hampas ng kanyang baston sa lupa, dahilan upang lumindol ang paligid. Mula sa mga anino, nagsilabasan pa ang iba pang nilalang. Isang babaeng putol ang ulo pero nakangiti pa rin. Isang batang walang paa na lumulutang. At isang itim na aso na may nagliliyab na mga mata. Takbo! Sigaw ni Jerome habang hinila si Leah at Brian papasok sa gubat. Sa gitna ng takot, may nasagi silang isang maliit na grupo ng mga kabataan na armado ng mga kahoy na espada at banal na medalya. Pinamumunuan ito ni Aling Berta, isang kilalang albularyo sa kabilang barangay kasama sina Dante, Ina at Lino.
mga kabataang sinanay na makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Sumama kayo sa amin kung gusto niyong mabuhay. Utos ni Aling Berta habang inilalahad ang kamay niya. Sa pagtakbo nila papalayo, napansin ni Jerome ang isang kakaibang liwanag sa dulo ng gubat. Isang lumang simbahan na parang hinihigop ang mga anino ng dilim. Pero bago pa sila makarating, tumayo sa harap nila ang isang dambuhalang nilalang. Isang higanting unggoy na may 4 na mata at matutulis na kuko. Walang makalalampas sa akin. Umalingaw-ngaw ang boses nito, sabay hampas ng malaking braso patungo kina Jerome at Leia. Habang ang dambuhalang unggoy ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila, napansin ni Leia ang isang bagay sa likod ng nilalang. Isang maliit na kahon na may kumikislap na ilaw. "Jerome, sa likod!" sigaw ni Leia. Tinutok ni Jerome ang mata sa liwanag at nakita ang isang luma at punit-punit na aklat na may mga sinaunang simbolo. Ang aklat, sabi ni Tita Lorna, at sa isang iglap, siya na ang humakbang pasulong at ipinagdasal ang kanyang mga kamay. "Pumunta kayo sa likod ng nilalang," utos ni Tita Lorna sa grupo. Kailangan nating sirain ang aklat na iyon bago magtagumpay ang mga nilalang. Ang higanting unggoy ay gumalaw ng mabilis at tumalon upang hampasin si Tita Lorna. Ngunit sa isang mabilis na galaw, isang malakas na sinag mula sa kanyang kamay ang sumalpok sa nilalang. Tumumba ang unggoy at nagulat ang lahat. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laban. Ang nilalang na yon ay mabilis na bumangon at nagpakita ng isang napakadilim na ngiti. "Hindi ako ang tunay na kalaban." Biglang umingay ang paligid at sa ilalim ng mga puno, nagsimulang magbuo ng isang itim na ulap na parang tornado. Mula rito, lumabas ang isang malupit na nilalang, isang dambuhalang diablo na may katawan ng tao, ngunit may mga pakpak na itim at naglalagablab na mga mata. "Magsama-sama kayo, mga mortal!" sigaw ng diablo. "Labanan niyo kami kung kaya niyo." Habang ang diablo ay unti-unting lumalapit, lumakas ang tunog ng hangin, parang may isang bagay na bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang buong gubat ay parang nag-uugnay ng mga puwersa, ang mga espiritu ng galit at paghihiganti na matagal nang naipit sa lugar na iyon. Si Ina, na isang kabataan mula sa grupo ni na Aling Berta, ay mabilis na tumakbo patungo sa isang nakatagong altar na may mga sinaunang inskripsyon. "Ito!" sigaw ni Ina habang ipinapakita ang isang lumang espada na may simbolo ng araw at buwan. Ito ang tanging paraan para mapatumbok ang diablo. Habang si Dante at Lino ay patuloy na lumalaban sa mga demonyo at nilalang, pinangunahan ni Tita Lorna ang ritual ng pagdarasal. Si Leia at Brian naman ay binabantayan si Jerome na nagsasagawa ng isang misteryosong seremonya gamit ang aklat na nakita nila. Ang aklat ay puno ng mga inskripsyon ng mahika na tanging ang mga albularyo lamang ang nakakabasa. Habang ang mga kabataan ay patuloy na nakikipaglaban sa mga nilalang, tila hindi pa rin tumitigil ang mga pag-atake. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang malaking halimaw, isang higanting serpenteng may katawan na gumagalaw ng mabilis, at isang makapangyarihang tinig ang narinig mula dito. Dumating na ang oras ng paghuhukom. Ang tinig ng halimaw. Ang mga buhay nyo ay aking kukunin.
Sa kabila ng lahat ng takot, nagpatuloy ang laban. Ang bawat hakbang, bawat galaw ay tumutok sa pagsasagawa ng mga ritual at labanan. Ang mga kabataan, kahit puno ng pangambang may kalupitan, ay hindi sumuko. Ang malakas na pagsabog ay gumising sa buong gubat. Ang mga puno ay yumanig at ang hangin ay napuno ng alikabok at usok. Biglang naputol ang sigaw ng mga nilalang at sa gitna ng pagyugyog ng lupa, isang matinding liwanag ang pumutok mula sa direksyon ng altar, kung saan si Ina ay patuloy na nagdarasal gamit ang espada ng araw at buwan. Isang napakabigat na nilalang na may mga pakpak na parang mga ulap ang lumitaw mula sa liwanag. Ang katawan nito ay mistulang isang dambuhalang nilalang na tanging matitinding albularyo lamang ang makakakita. May suot itong balat na parang bakal at ang mukha nito ay kasing itim ng gabi. Ngunit kumikislap ang mga mata nito na parang mga bituin. Sinabi ko na nga ba, sabi ni Aling Berta, ang tunay na kalaban ay ang gabi ng paglalaho. Ang nilalang na ito ay hindi ordinaryong diablo kundi isang makapangyarihang nilalang mula sa kalaliman ng lupa. Isang tagapagdala ng pagkalipol. Habang si Tita Lorna ay abala sa pagpapalakas ng kanilang proteksyon, ang nilalang na ito ay naglabas ng isang makapangyarihang sigaw na gumugol ng enerhiya sa buong gubat. Ang mga kabataan ay naluha sa lakas ng alon ng hangin pero hindi sila sumuko. Hindi ito makakamtan, sigaw ni Brian habang pinipilit itulak ang espada na hawak ni Yena patungo sa itaas. Papatumbahin natin siya. Habang nagsasanib puwersa, ang grupo, ang mga nilalang ng dilim na nag-uumpisa pang magsitakas mula sa kanilang kuta, ay nagtipon sa harapan ng nilalang. Ang gabi ng paglalaho ay tiningnan ng grupo ng kabataan at nagpasya ng isang matinding hamon. Kailangan ninyong patunayan na karapat-dapat kayo sa buhay. Tignan natin kung matitiis ninyo ang aking pagsubok. Sa isang kisap mata, ang buong paligid ay napalitan ng matinding dilim. Ang mga kabataan ay napadapa sa lupa, nahulog mula sa kanilang mga paa. May narinig silang mga ungol ng mga kaluluwa at sa ilalim ng dilim, nakita nila ang mga anino ng kanilang mga nakaraan. Mga takot na tinatago nila mula pa noong bata sila. Ang mga kaluluwang iyon ay nagsimulang magsalita. Bakit kayo nandito? Para iligtas ang mga tao? O para muling maghiganti? Nakita ni Jerome ang sarili niyang kabataan, natatakot at nawawala sa gitna ng gubat. Si Leah tumatakbo sa ilalim ng dilim ng mga puno. Si Brian parang isang batang nag-iisa at hinahanap ang mga magulang. Ang lahat ng ito ay parang isang pangarap na nagbabalik sa kanila. Nandyan lang kayo sa dilim ng inyong mga nakaraan. Sigaw ni Tita Lorna habang kinakalabit ang kanilang mga kamay. Hindi niyo sila magagapi kung magpapatalo kayo sa inyong mga takot. Kumilos ang buong grupo. Si Leah at Brian ay nagsimula ng magdasal habang si Jerome ay nagsabi ng mga katagang pinanatili niyang lihim sa kanyang puso. Nagsanib ang kanilang mga espiritu at muling bumangon sa gitna ng dilim. Hindi kami matatakot, sigaw ni Leah. Sinubukan niyang ipakita ang tapang sa harap ng kanyang takot. Hindi kami pababayaan ng liwanag. Sa kanyang mga salita, ang espada ni Yena ay sumabog ng liwanag at sa isang iglap,
Ang gabi ng paglalaho ay tila natabig ng isang malakas na alon ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay nahulog sa lupa at ang lahat ng nilalang ay naglaho sa ere, nawawala sa dilim. Ngunit hindi natapos doon. Sa kabila ng kanilang tagumpay, isang bagong hamon ang dumating. Sa harapan ng kanilang mga mata, ang simbahan na kanilang nakikita mula sa gubat ay nagsimulang magbukas at sa loob nito ay narinig nila ang isang malupit na tawa. Wala pang katapusan, wika ng isang hindi kilalang boses mula sa loob ng simbahan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang tawa mula sa loob ng simbahan ay umabot hanggang sa kabila ng gubat at ang bawat hangin na dumaan ay nagdulot ng kilabot sa katawan ng bawat isa. Hindi nila alam kung saan magsisimula ang laban, ngunit ang pakiramdam na may mas malaki pang panganib ang paparating ay parang nakasakal sa kanilang mga dibdib. Mag-ingat kayo, wika ni Aling Berta. Ang kanyang mata ay matalim, nagmamasid sa bawat galaw. Ang gabi ng paglalaho ay isang tagapagtangkilik ng mga kaluluwa. Hindi ito natatapos ng basta-basta. Si Ina ay humakbang patungo sa pintuan ng simbahan at sa bawat hakbang niya, parang nararamdaman nila ang mga anino na sumusunod sa kanya. Naghihintay. Kailangan nating makuha ang pinakapuno ng simbolo ng lakas nila. Ang pusong itim, sabi ni Ina, na may matinding desisyon sa mukha. Pusong itim? Tanong ni Jerome. Ang ulo ay puno ng mga tanong. Isa itong sinaunang relihiyosong simbolo ng mga nilalang ng dilim. Sagot ni Tita Lorna, kung makuha nila iyon, mawawala na ang liwanag sa mundo. Napatingin sila sa simbahan. May nakatayo sa ibabaw ng dambana. Isang nilalang na nakasuot ng isang itim na robe at isang kakaibang maskara. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy at sa kanyang harapan ay nakalagay ang isang maliit na kahon na puno ng sinaunang mga inskripsyon. Ang pusong itim ay narito, sabi ng nilalang sa simbahan. Ang boses ay mabagsik at malupit. Kukunin ninyo ba ito o magpapasakop na lang kayo sa dilim ng walang hanggan? Hindi nakagalaw ang grupo sa matinding takot, ngunit hindi nila iniiwasan ang kanilang misyon. Hindi kami papayag na mawala ng liwanag. Sigaw ni Jerome, ang mga mata niya ay puno ng tapang. Ang nilalang na nakatayo sa dambana ay ngumisi at sumabog ang paligid ng simbahan ng isang malupit na alon ng enerhiya. Mabilis silang naitulak pabalik, ngunit hindi sila pinabayaan ni Tita Lorna. Binanggit niya ang mga sinaunang incantation upang magbigay ng proteksyon sa kanila. Papatunayan namin na hindi kami matitinag. Sigaw ni Aina habang pinupuntirya ang pusong itim sa dambana. Mabilis niyang hinawakan ang espada at tinaga ang hangin upang magbukas ng isang pader ng liwanag na nagsilbing proteksyon mula sa mga malupit na pagsubok. Sa isang iglap, bumangon ang isang dambuhalang nilalang mula sa loob ng simbahan. Isang demonyo na may katawan ng tao, ngunit ang mukha ay isang malaimpyernong nilalang na may nakakasilaw na mga mata. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga chains na puno ng mga kaluluwang naglalakbay sa dilim. Magiging akin kayo! Ang sigaw ng nilalang at tinangkang dakpin si nagamit ang mga mahahabang kadena. Si Leia at Brian ay hindi na nag-atubiling tumakbo at sumama kay Aina, habang si Jerome at Aling Berta ay naghahanap ng paraan upang maputol ang mga kadena. Labanan ng buhay at kamatayan, ang bawat hakbang nila
ay mas pinait ng mga kaluluwang sumusunod sa mga kadena. Mabilis na nagbukas ang kalangitan at mula sa mga ulap ay umilaw ang isang liwanag na tila sumabog mula sa puso ng lahat ng kabataan. Ang liwanag na ito ay tila nagmula sa kanilang mga pusong puno ng tapang at hindi pagpapatalo. Habang nagtatagisan ng lakas ang bawat isa, isang sigaw ang bumulusok mula sa loob ng simbahan. Walang makakaligtas sa aking mga kamay. Wika ng demonyo habang itinatapon ang kanyang kadena patungo sa buong lugar. Pero isang malupit na pagsabog ng liwanag mula kay Yena ang nagbukas sa hangin at sa kanyang lakas naputol ang mga kadena. Isang matinding sumabog na enerhiya ang gumulantang sa lahat at sa ilalim ng mga ulap sumabog ang mga nilalang na umaatake sa kanila. Nagpatuloy ang laban, ngunit isang tanong ang sumagi sa kanilang isipan. Magtatagumpay ba sila sa huling pagsubok na ito? Ang dilim ay hindi natapos. Ang simbahan ay isang lugar ng kapangyarihan at pagnanasa ng mga kaluluwa. At hindi pa nila natutuklasan ang buong misteryo ng kanilang misyon. Habang ang mga kabataan ay patuloy na nakikipaglaban, si Yena ay nagsimulang magdasal gamit ang espada upang makuha ang tunay na lakas mula sa liwanag na nagmumula sa kanilang mga puso. Ang pusong itim ay patuloy na kumikislap mula sa dambana at parang nararamdaman nila ang puwersang bumabalot dito. Isang puwersa na hindi nila kayang sukuan. Si Tita Lorna, na abala sa pagpapatibay ng proteksyon para sa grupo, ay nagsalita. Ang tanging paraan para mapatumbok ang pusong itim ay ang pagtanggap sa ating pinakamalalim na takot at pagpili ng liwanag kaysa dilim. Kailangan nating buo ang loob. Hindi tayo magpapatalo. Sagot ni Brian, na malakas na tumalon upang sumalungso sa harapan ng demonyo gamit ang isang sword na matagal nang itinago sa kanyang likod. Ang espada ay kumikislap na parang araw sa kanyang mga kamay. Si Leia ay nagmamadaling lumapit sa dambana, ngunit ang mga kaluluwang nakatali sa mga kadena ay bumangon at nagsimulang magdulot ng matinding pag-aalboroto. Pinapalakas nila ang dilim at mga ilusyon na tanging ang mga nagdaang biktima ng simbahan lamang ang makakakita. Bakit hindi pa kayo sumuko? Tinig ng demonyo, ang mukha ay nagbabago ng itsura. Ang mga mata ay naglalagablab na parang naglalayon ng kaluluwa. Isang makapangyarihang nilalang ang makakaengkwentro sa inyo. Ang mga kabataan ay nagkaisa at nagsimulang magsalita ng mga sinaunang salitang puno ng lakas. Bawat isa ay nagdasal at sa kanilang mga kamay, ang espada ni Yena ay nagsimulang magbigay ng liwanag. Ang mga anino ng mga kaluluwa na nagmumulto sa simbahan ay nagsimulang maglaho at magdulot ng liwanag. Ang dilim ay walang kapangyarihan dito. Sigaw ni Jerome habang ang buong simbahan ay nagliyab ng liwanag. Ang aming lakas ay mula sa katotohanan at liwanag na hindi matitinag. Nang biglang nagbukas ang pinto ng simbahan, ang pusong itim ay nag-alab sa buong lugar. Tila ang bawat isang bahagi ng simbahan ay naging buhay at ang malalaking pader ay nag-uumapaw sa alon ng enerhiya. Si Yena, gamit ang espada, ay naglakad patungo sa dambana at nang makalapit, isang huling pagsabog ng liwanag ang pumutok mula sa kanyang espada. Tumama ito sa pusong itim
At sa isang iglap, ang buong simbahan ay nabalot ng isang matinding pagsabog. Ang mga kaluluwa ay naglaho, ang mga anino ay nawala, at ang mga nilalang ng dilim ay bumagsak sa lupa, nawalan ng kapangyarihan. Ngunit bago tuluyang maglaho ang lahat, isang matinding boses mula sa dilim ang sumabog sa kanilang mga isipan. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang mundo ay malalim pa. Ang dilim ay maghihintay. Isang malupit na hangin ang dumaan at ang buong simbahan ay naglaho. Hindi nila alam kung anong nangyari, ngunit naisip nila na wala nang natirang panganib. Nang tumingin sila sa kanilang paligid, napansin nila ang isang puok na ngayon ay tahimik at puno ng liwanag. Ang mga kaluluwa na dating naglalakbay sa dilim ay nagsimulang maglakbay patungo sa langit. At ang mga puno ng gubat ay muling bumangon. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Natapos na, sabi ni Ina, ang mga mata ay puno ng tuwa at pasasalamat. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Si Tita Lorna ay humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Baka tapos na ang isang laban, pero ang tunay na hamon ay nasa mundo pa rin. Maraming lugar pa sa ating paligid na nananatili sa dilim. Kailangan natin maghanda ng magkasama. Naglakad sila papalayo mula sa simbahan. At habang ang araw ay nagsisilang ng liwanag, nakatayo sila bilang simbolo ng pag-asa. Ngunit ang takot na natutunan nila ay hindi pa rin nawawala. Ang mga kabataan ay natutunan ang pinakamahalagang leksyon. Ang lakas na kanilang hinahanap ay hindi mula sa labas, kundi mula sa kanilang mga puso. Habang ang araw ay nagsisimula ng magtakip siling at ang mga kabataan ay patuloy na naglalakad palayo mula sa simbahan, ang kanilang mga isipan ay puno pa rin ng mga tanong. Bagamat natapos na ang laban sa gabi ng paglalaho, may isang malalim na takot na nagmumulto sa kanilang mga isipan. Kung may mga natira pang nilalang sa dilim at kung paano nila muling mapipigilan ang mga ito. Sina na siyang naging pinuno ng kanilang grupo ay napansin ang matinding katahimikan sa paligid. Wala na ba talaga? O baka may mas malalim pang panganib na naghihintay sa atin? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi natin alam, sagot ni Tita Lorna habang ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid. Ang mga nilalang na ating nilabanan ay hindi basta-basta nawawala. Sila ay nagtatago sa madilim na mga sulok ng ating mundo. Habang naglalakad, ang hangin ay nagbago. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang magpagal at isang malupit na amoy ng bulok na kahoy ang pumasok sa kanilang ilong. Hindi nila alam kung saan nanggaling, pero ang lahat ay nakaramdam ng isang kakaibang presensya na muling bumabalot sa kanilang paligid. Bakit parang may sumusunod sa atin? Tanong ni Brian, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Hindi ko alam, sagot ni Jerome. Pero ang takot na nararamdaman ko, hindi ito ordinaryo. Bigla, ang isang pader ng mga ulap ay bumangon sa harapan nila. At mula rito, isang napakabigat na nilalang na may mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin sa kalangitan ng lumabas. Ang nilalang na ito ay may katawan ng isang tao. Ngunit may mga pakpak na parang mga ulap ng dilim at ang mga braso nito ay napapalibutan ng mga kadena
na naglalabas ng pailaw na may kulay pula at itim. Nagbalik na ako. Ang boses ng nilalang ay malakas at mabagsik. At ang mga kaluluwa na hindi ko natapos noong nakaraan ay muling babalik kasama ko. Ang nilalang na ito, wika ni Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng takot at pagkabahala ay isang nilalang mula sa pinakamadilim na bahagi ng kalaliman. Tinatawag nila itong ang tagapagdala ng huling gabi. Ang kabataan ay nagsimula ng maghanda para sa isang bagong laban. Ngunit ang takot ay ramdam sa kanilang mga mata. Si Ina ay hawak ang espada ng araw at buwan. Ngunit ngayon, mas ramdam niya ang kabigatan ng bawat hakbang. Ang iyong lakas ay walang saysay, wika ng tagapagdala ng huling gabi. Dahil ang mga kaluluwa na sinunog ko ay maghihiganti sa inyo. Bumangon ang isang bagyong itinulak ng nilalang at ang buong paligid ay napuno ng matinding kadiliman. Naglaho ang mga dahon, ang mga puno ay nagumpisang magdilim at ang mga kaluluwa mula sa nakaraan ay muling nagsimulang magsalita. Si Leia ay humakbang patungo sa tagapagdala ng huling gabi. Ang kanyang mga mata ay matalim. Hindi kami natatakot sa iyong mga kaluluwa. Hindi mo kami matitinag. Ang tagapagdala ng huling gabi ay nagkatawa ng malakas at ang mga kadena sa kanyang mga braso ay nagsimulang maglabas ng matinding enerhiya. Ang mga kabataan ay nagsimula ng magdikit-dikit upang magtulungan. Sa isang sigaw ni Aina, binanggit niya ang mga sinaunang salita ng proteksyon at nagsimulang magliwanag ang espada na hawak niya. Kung ang kaluluwa ng dilim ay maghihiganti, kailangan naming labanan ito gamit ang lakas ng liwanag, sabi ni Ina. Hindi kami magpapatalo. Mabilis na sumabog ang liwanag mula sa espada ni Ina at nagbigay ito ng matinding pag-aalab na tumama sa tagapagdala ng huling gabi. Ngunit hindi ito nagpasindak. Bumitaw siya sa kanyang mga kadena at mula sa kanyang mga pakpak ay lumabas ang malupit na alon ng enerhiya na nagtulak sa buong grupo. Si Brian at Jerome ay pinilit dumaan sa harapan ng tagapagdala ng huling gabi upang patumbahin ito. Ngunit ang nilalang ay mabilis na kumilos at isang pader ng dilim ang bumangon mula sa kanyang mga kamay. Tila nagtataglay ng lahat ng pighati at paghihirap ng mundo. Nasa ilalim ka pa ng aming mga anino, sabi ng tagapagdala ng huling gabi habang ang kanyang katawan ay nagbabalot sa kadiliman. Isang malupit na tunog ang sumabog sa buong paligid at mula dito ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nagsimulang magdikit at magsama-sama. Tila bumangon upang patagilid na sumalakay sa mga kabataan. Ang matinding sigwa ng dilim ay bumalot sa buong paligid. Ang mga kaluluwa na muling nagbabalik ay tila nagsisilbing pader ng takot at pagkatalo. Ang mga kabataan ay napapako sa kanilang lugar. Pinipilit na bumangon laban sa puwersang bumangon mula sa dilim. Ngunit ramdam nila ang kanilang mga katawan na nagsisimulang mawala ng lakas. Ang tagapagdala ng huling gabi ay patuloy na nagbabalik ng malupit na enerhiya at ang mga kaluluwa ay patuloy na nagsisilbing mga pader ng kadiliman. Si Hina na halos mawala ng pag-asa ay humarap kay Tita Lorna. Paano natin ito matatalo, Tita? Parang wala na tayong laban. Tama ka, anak, sagot ni Tita Lorna.
Pero hindi mo alam, ang liwanag ay hindi mawawala hanggat may mga pusong hindi sumusuko. Sa mga salitang iyon, nagising ang lakas sa puso ni Ina. Isang napakalinaw na pahayag ang bumangon sa kanyang isipan. Hindi natin kailangang labanan siya gamit ang lakas ng espada. Hindi natin kailangang patumbahin siya gamit ang takot. Kailangan natin gamitin ang lakas ng ating mga puso. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata ni Ina at ng kanyang mga kasama. Ang bawat isa ay nakaramdam ng isang malalim na koneksyon sa isa't isa. Ang kanilang lakas ay hindi lamang galing sa mga armas o incantations, kundi mula sa kanilang pagkakaisa at hindi pagsuko sa dilim na bumabalot sa kanila. Dahil hindi natin siya kayang patumbahin, ipapakita natin sa kanya na hindi tayo matitinag. Sigaw ni Ina, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng liwanag. Ang kaluluwa ng bawat isa sa atin ay mas maliwanag kaysa sa dilim. Ang bawat isa ay nagsimula ng magdasal at unti-unting nagliwanag ang kanilang mga katawan. Ang mga kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga alaala ng mga kabutihang nagawa nila, at ang di mabilang na lakas na nagmumula sa kanilang mga puso ay nagsimulang magtipon sa isang malaking enerhiya na naglalabas ng puti at gintong liwanag. Hindi kami magpapatalo. Sigaw ni Brian, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magliwanag ng gintong enerhiya. At sa isang sabayang sigaw, ang buong grupo ay nagsanib puwersa upang ipalabas ang liwanag ng kanilang mga puso. Sa isang matinding pagsabog, ang buong simbahan ay naging isang ilaw na pumuno sa buong mundo. Ang pusong itim, ang tagapagdala ng huling gabi, at ang mga kaluluwa ng dilim ay nawalan ng lakas. Ang nilalang na dati ay puno ng puot ay naglaho sa harap nila. Sa kabila ng pagsabog ng liwanag, ang simbahan at ang buong paligid ay nagbago. Ang dilim ay pumurol, at ang mga kaluluwa na muling nagbalik ay nagsimulang maglakbay patungo sa langit, patungo sa kapayapaan. Wala na ang mga anino, wika ni Yena habang tinitingnan ang malinis na kalangitan. Tapos na. Pero hindi dito nagtatapos ang laban, sabi ni Tita Lorna. Sa bawat sulok ng mundo, may mga kaluluwang nawawala at may mga dilim na naghihintay. Ang mga gabing ito ay natapos, ngunit ang laban para sa liwanag ay magpapatuloy. Ang mga kabataan ay nagtipon at ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang liwanag ng araw ay muling sumik sa kalangitan at sa kanilang puso alam nilang tapos na ang isang kabanata, ngunit nagsimula pa lamang ang kanilang tunay na misyon. Ang buhay ay patuloy at ang mga pusong puno ng tapang at liwanag ay magsisilbing gabay sa kanilang landas. Bago sila magtapos, tinitigan nila ang mga bundok at ang mga kagubatan sa malayo. Sa mata ng bawat isa, may isang pangako. Hindi sila titigil hanggat may dilim na kailangang labanan. Ang mga kabataan ay nagsimula ng maglakbay muli. Nang may bagong pag-asa, isang bagong simula. Ang kwento nila ay magpapatuloy sa bawat gabi ng lagim na darating. Ngunit habang magkasama sila, walang dilim na hindi kayang tibagin ng liwanag ng kanilang mga puso. Wakas. Mga ka-amazing, natapos na natin ang isang kwento ng tapang, pag-asa at pagmamahal. Sa bawat gabing nagdapo ng lagim, sa kabila ng dilim at takot, ang mga kabataan
ay natutong gamitin ang lakas mula sa kanilang mga puso upang labanan ang mga nilalang ng dilim. Ipinakita nila sa atin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang liwanag ng pagkakaisa at tapang ay hindi matitinag. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala sa atin na sa bawat laban sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Kapag tayo ay nagsama-sama, ang liwanag ay laging maghahanap ng daan at ang dilim ay hindi magtatagal. Kaya't magpatuloy tayo sa pagharap sa bawat hamon ng buhay, sapagkat sa ating mga puso may liwanag na hindi kayang pagtakpan ng anumang dilim. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like, i-share at mag-comment upang magbigay ng inyong mga saloobin. Maraming salamat mga ka-amazing at abangan ang mas marami pang kwentong makapagbibigay sa inyo ng kilig, takot at aral. Tuloy-tuloy lang tayo sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories.